My wife is a beautiful CEO Chapter 82. Mahinang sabi ni Yang Chen, itinapon ang matipunong katawan ng isang matangkad na lalaki sa tabing daan Passat sedan. Ang makapal na steel plate ng German na sasakyan ay lubhang hindi komportable sa matangkad na lalaki, at marahas na nataman ang parehong martilyo, upang makahinga siya ng dugo. Pinuno ng pangkat. Nakita ng ibang lalaking nakasot na madaling natalo ang matangkad na lalaki. Hindi naman nasaktan ang kabilang partido. Nagulat silang lahat at hindi maipaliwanag na sumugod upang makita kung paano nasugatan ang mataas na lalaki. Tumingin siya kay Yang Chen na may dilema. Hindi ko alam kung paano maging mabuti. Ang matangkad na lalaki ay huminga ng ilang hininga, at may kaunting takot at ayaw na tumingin kay Yang Chen. Sa hindi kalayuan, pinunasan ang dugo sa kanyang bibig at nanginginig. Sige. Mauna ka. Ang ilan sa kanyang mga tauhan ay nakahinga ng maluwag, at mabilis na binuksan ang pinto at nag-drill, at tumakas sa kotse upang umalis sa villa. Hindi nagmaneho si Yang Chen para habulin ang lahat. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring takot na siwang Ma sa bahay, at ang mga taong ito ay malinaw na may masamang background, hindi sa punto ng kawalan ng kakayahan. Hindi nais ni Yang Chen na pukawin ang isang skyrocketing sa mga taong ito ng tagumpay at kabiguan. Lubos na nauunawaan ni Yang Chen na kahit na kaya niyang magawa ang maraming bagay na imposible sa paningin ng iba. Ngunit ang epekto ay maaaring makasakit sa mga tao sa paligid niya, hindi gustong makita ni Yang Chen na mangyari iyon. Kaya natuto akong magdala. Siyempre, limitado rin ang pagtitiis ng tao. Pagpasok sa villa, umupo si Wang Ma sa sahig at pinunasan ang kanyang mga luha. Nang makita niya si Yang Chen na papasok sa pinto, tumayo si Wang Ma at hinawakan ang kamay ni Yang Chen. Lolo, okay ka lang ba? Sa pagtingin sa mga luhang gustong alagaan ni Wang Ma, si Yang Chen ay may kaunting init sa kanyang puso. Siyempre wala akong gagawin, hayaan mo na lang si Wang Ma na matakot, sorry. Lolo, don't say anything like this. Halatang walang magandang ugali yung mga yon. Kung wala kang masabi parang hari ng hari. Nakikita ko. Huwag kang mag-alala. Kung babalik sila, Wang Ma, huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay, tawagan mo ako ng direkta, hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman. Sabi ni Yang Chen sabay sampal sa mukha. Ngumiti si Wang Ma at bumantong hininga. I actually got a little wrong, but I was worried about your grandfather. Your lolo, did you accidentally provoke a big man? They look like the National Department. Our old lady is when I said, hindi nag-aaway ang mga tao sa official, paano lalabanan ng mga tao ang opisyal? Kung talagang magulo ang lolo, masasabi rin niya sa dalaga na kilala pa ng dalaga ang ilang opisyal na matatanda. Baka makatulong siya. Humingi ng tulong. Umiling si Yang Chen. I didn't provoke anyone. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nila. Don't tell Ruoxi if you want to solve it. Ako na mismo ang magsosolve. Nakita ni Wang Ma na ayaw nang magsalita pa ni Yang Chen, at pumunta siya sa kusina para maghanda ng hapunan. Ang mga araw ay kailangang dumaan gaya ng dati. Si Yang Chen ay gumawa ng ilang hakbang sa bulwagan, nag-iisip tungkol dito, at sa wakas ay tumawag. Mabilis na kinuha ang telepono, at narinig ang pamilyar na magaspang na boses ni Zhang Hu. Ginoo. Yang, bihira ka lang tumawag sa akin, haha. Walang mood si Yang Chen para magbiro. Direkta niyang sinabi. Zhang Hu, sa pagkakataong ito kailangan ko ng isang bagay na tutulong sa iyo. Kailangan ko ng ilang matatalinong kapatid na tutulong sa akin na protektahan ang isang lugar at isang tao sa dilim. Biglang huminto si Zhang Hu sa dulo ng telepono, at nag-aalangan siyang sabihin. Mr. Yang, gusto kang makausap ni Miss Rose. Rose. Katabi mo siya. Natigilan si Yang Chen. Biglang nagpakita ng mapait na ngiti, ay orihinal na partikular sa bagay na ito upang maiwasan ang Zhang Hu, na naghahanap kay Rose, ay hindi inaasahan na matamaan ang bibig. Napakatamad at kaakit-akit pa rin ng boses ni Rose.
Kahit na hindi ito nakikita ni Yang Chen, naiisip niya ang mga rosas sa sandaling ito bilang ang ngiti ng nanalo bilang maliit na babae na nakahawak sa hawakan ng magkasintahan. Asawa, bakit hindi mo ako tanungin ng diretso, isipin mong tanungin si Zhang Hu. Nang dumiretso sa pinto ang mga salita ni Rose, ang mga salita ni Yang Chen ay sumaksak. Kasabay nito, ang ilang mga naiisip ay, hindi ako natatakot kay Rose baby, busy ka ba? Nabalitaan ko na nakikipaglaro ka sa Western Union sa mga araw na ito. Hindi ko akalain na mahihirapan ka sa maliliit na bagay. Panipi. Kung hindi mo masabi, basta asawa, ilalabas ko kung busy ulit ako. Pag-usapan natin, ano ang gustong gawin ng mga tao? Tanong ni Liu Weiwei. Alam ni Yang Chen na ang babaeng ito ay maalalahanin at hindi makapagsalita ng anuman. She only said, I have recently found some troubles. Dumiretso ako sa lugar kung saan ako nakatira ngayon. I wonder if you can arrange a few smart points and look around my home. Don't let your family get hurt. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang makipag-ugnayan at makontak ako sa lahat ng oras. Oh. Iyan ba ang lugar kung saan nakatira ang asawa ko kasama ang dalaga ng emperador? Hindi mo naman sasabihin sa akin noon, nasaan? Naisip ni Yang Chen na ito ay maaaring sabihin ng basta-basta, ngunit walang paraan sa ngayon. Kapag gusto kong sumama, lagi kong malalaman na sinabi ko ito ng buong puso. Matapos pakinggan ang rosas, humajijek siya at sinabing, ang maaaring manirahan sa Longjingyuan ay ang mga marangal na tao na may mga ulo at mukha sa dagat. Sila ay sinasabi ng kanilang mga asawa. Ako ay nasa ilalim ng presyon mula kay Xiaosan. Bueno, hindi mo ako dapat hukayin. Magkakaroon ako ng pagkakataon na makilala ka sa hinaharap, ngunit ngayon ay hindi maganda, natatakot ako na ako ay lag-ari sa kalagitnaan ng gabi, sabi ni Yang Chen walang magawa. Ayaw mong makipagkita, namamatay ka. Nagvito si Rose. I want to see it again when I want to see it. This is a woman's business. Bawal makihalo ang mga lalaki. Nag-aalala si Yang Chen tungkol sa pagiging tunay. Rose baby, hindi mo gagamitin ang paraan sa kalsada. Tumawa si Rose hip-hop, walang tigil, gusto kong lumapit sa phone at nanginginig na ito. Husband, you are so funny. I dare, at most, I will try to get a little space from the big room, please. Huli na, talagang maglakas loob na gawin ito, huwag bigyan ng pahinga ang iyong asawa. Ngumiti si Yang Chen at hindi na ito binanggit. Matapos talakayin ang isyo ng pagprotekta kay Wang Ma kay Rose, nangako siyang pumunta kay Rose para makita siya pagkatapos ng 2 araw. Tungkol sa ospital, hindi nag-aalala si Yang Chen, at hindi binanggit na hindi alam ng mga taong ito ang relasyon ni Lin Ruoxi sa kanyang sarili. Kahit alam niya, tinatayang hindi siya maglalakas loob na sumama. Pagkatapos ng lahat, si Lin Ruoxi ay isang kilalang babaeng negosyante, at interpersonal din ang departamento ng gobyerno. Hindi ganoon kadaling ilipat ang mga tao. Kinabukasan, sa tanghali, sa West Railway Station, ang sipol ng tren ay tumunog ng malakas, at isang lumang tren ang dahan-daang pumasok sa istasyon. Sa entablado, si Yang Chen, na kalmado, at si Chen Bo, na puno ng mga inaasahan, ay bumuo ng isang malaking kaibahan. Si Yang Chen ay naninigarilyo, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakasquat, nakaupo sa isang kahoy na upuan at tinanong si Chen Bo sa gilid. Sinabi mo itong boss, tandaan mo. Tama ang natatandaan ko, hinding-hindi ko na maaalala. Tuwang-tuwa si Chen Bo. First time pa lang nasa labas ang kapatid ko. This time, nag-aalala na ang pamilya namin sa China. How dare I remember correctly? Nasa Sichuan province din ang sister university mo. Sumagot si Chen Bo na may halong kalungkutan. Ang aking kapatid na babae ay ipinasok din sa paaralan ng abogasya sa Beijing. Kaya kong alagaan ang aking mga magulang at manatili sa probinsya para makapagkolehiyo. Ngunit mayroon akong scholarship taon-taon, at maganda ang aking mga marka. Napakagaling ninyong magkapatid sa pagbabasa. Ngumiti si Yang Chen at nagsabi.
Hindi tulad ko, hindi pa ako nakakapasok sa paaralan. Nagtaka si Chen Bo. Yang Chen, hindi ka ba graduate ng Harvard University? Bakit hindi ka nag-aral? Ngumiti si Yang Chen at hindi ito ipinaliwanag. Hindi niya masabi na ang diploma ay ang principal ng dalaga na sinubukang pasayahin ang sarili. Gusto ko talaga ang diploma na iyon, at kaya kong magdala ng kotse. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ang mga pinto ng kompartimento ng tren, at nagsimulang kunin ng mga nagmamadaling pasahero ang mga bagahe na may malalaking bag at saka tumingin sa istasyon ng tren. Iniunat ni Chen Bo ang kanyang leeg at patuloy na hinanap ang figure ng kanyang kapatid. Siya ay balisang hindi makapaghintay. Nang makalayo ang tao ay isang masayang ngiti ang ipinakita niya. Sinabi niya ng may kaluwagan. Sa wakas, Kuya. Ang isang malutong na boses ay isang bit ng taos-pusong kagalakan, na nagmumula sa isang kotse sa hindi kalayuan. Tumayo si Yang Chen at tumingin sa paligid. Nakita niya ang isang nakapusod, medyo magulo ang buhok, isang dilaw na hiwa na kamiseta, at isang brown na linan na maluwag na pantalon na may dalang isang lumang telang travel bag. Nang makalapit ako, nakita kong sobrang payat ng katawan ng dalaga, at halos kamukha ito ni Chen Bo. Ang parehong balat ay puti at ang mukha ay maislan. Dahil sa init ng dalaga. Ang isang maliit na mukha ay nababalot ng pinong pawis, na nagpapakita ng inosenteng ngiti, isang purong natural na kapaligiran na wala sa dalagang tagalungsod, na nagpapakinang sa mga tao. Si Chen Bo at ang kanyang mga kapatid na babae ay nagyakap sa isa't isa ng may sigasig, at pagkatapos ay tinanong ang mga bagay sa kalsada sa malamig at mainit na paraan. Ang mga gawain ng pamilya ay sapat na upang huminto ng higit sa kalahating oras. Biglang napagtanto na nasa gilid pa rin si Yang Chen, napahiya si Chen Bo at ngumiti. Pasensya na, sobrang nasasabik ako. Mahigit 1 taon ko nang hindi nakikita ang kapatid ko. Parehas kayong magkapatid, hindi sila magiging kambal. Iniisip ni Yang Chen na kung babae si Chen Bo, tiyak na magiging kaakit-akit itong kapatid. Mahal ni Chen Bozhen ang magandang mukha ng kanyang kapatid na babae sa pag-ibig, at buong pagmamalaki niyang sinabi. Sinabi ito ng aking mga kamag-anak at kaibigan, ngunit nabuhay ako ng ilang taon, ngunit mas mahusay kami kaysa sa mga kapatid ng kambal. Kuya, sino itong kuya? Tumingin ang babae kay Yang Chen na medyo nahihiya at nagtanong ng mabuti. Mabilis na ipinakilala ni Chen Bo. Ito ay isang kaibigan at kasamahan ng kapatid na lalaki, Yang Chen, Yang Dage. Magaling si Yang Dage, Chen Rong ang pangalan ko. Si Chen Rong ay pula, at hindi ko alam kung tumatakbo ito o nahihiya. Huwag kang kabahan, sisanduan ko ang driver mo ngayon. Kaibigan ako ng kaibigan mo, hindi ang amo ng kapatid mo. Magalang ka, wala akong pulang sobra, at hindi kita mabibigyan ng kapatid. Ngumiti si Yang Chen. Ngumiti si Chen Rong. Malaki ang pasasalamat ko kay Yang sa pagdating niya para sunduin ako. Ang nakakatawang ugali ni Yang Chen ay nagbigay daan din kay Xiao Shantou na makapagpahinga. Nagkwentuhan at nagtawanan ang tatlong lalaki at dahan-daang naglakad palabas ng istasyon. Sa hindi kalayuan, ang mga mata ni Yang Chen ay biglang bumagsak sa malayong plataporma. Nakatayo ang isang pamilyar na figure, nakatayong mag-isa sa mesa, nakasuot ng asol na damit, eleganteng hitsura, isang babaeng namumukuntangi, ito ang kanyang amo. Chen Ni. Hindi nakita ni Mo Chani si Yang Chen, na para bang may hinihintay siya. Sa ngayon, gusto ko pa namang ipadala ang kapatid ni Chen. Walang balak si Yang Chen na pumunta kay **** at kumustahin. Pagkatapos kong tingnan, hindi na ako nag-iisip pa. Sa kotse, tiningnan ni Chen Rong ang lahat ng nasa loob ng kotse ng may kaunting kurap, at medyo na-curious at hindi nang ahas na hawakan ito kahit saan. Hindi nagtagal at wala nang lakas si Chen Rong para bigyang pansin ang mga bagong bagay na ito. Nakakapagod ding umupo sa matigas na upuan sa tren. Sa napakahabang paglalakbay, naramdaman ni Chen Rong na humihilik ang kanyang mga talukap, at nakatulog siya sa likurang upuan ng kotse sa loob ng ilang minuto. Ito ay
Nakita ni Yang Chen ang eksenang ito mula sa rearview mirror at bumulong kay Chen Bo, ano ang trabaho mo para magtrabaho ang kapatid mo sa China? Tumingin si Chen Bo kay Chen Rong, na natutulog sa likuran, at mapait na ngumiti. Sa dahan-daang pagtingin, naghahanap din ako ng mapagtatrabahuhan. Ngayon ay maaari na akong kumita ng walang diploma. Hindi ko hahayaang pumunta si Xiaorong sa lugar na pinuntahan ko, gusto kong mahanap siya ng mas ligtas, mas malinis na lugar. Naisip ito ni Yang Chen at sinabing, mayroon akong lugar na irerekomende sa iyong kapatid na babae. Marahil ay hindi masyadong mataas ang sweldo, ngunit ito ay ganap na ligtas. Gusto mo bang isaalang-alang ito? My Wife is a Beautiful CEO Chapter 83. Ang lugar na inirekomenda ni Yang Chen kay Chen Bo ay ang Rose Bar na binuksan ni Rose. Ang bar na ito ay palaging nasa katamtamang grado. Hindi naman sa ayaw magbukas ng malaki ni Rose. Ngunit ang laki ng bar na ito ay iniwan ng nanay ni Rose, kaya ayon sa kanyang ibig sabihin, ang pagpapanatili ng bar na ito ay higit na makabuluhan kaysa pagnenegosyo sa bar na ito. Matapos ilagay ang mga bagahe ni Chen Rong sa maliit na apartment kung saan nakatira si Chen Bo, kumain na lang ang tatlo sa isang maliit na restaurant at sumugod sa Rose Bar. Masyadong desyerto ang bar noong araw, at walang bisita maliban sa waiter. Angkop din para kay Yang Chen na kunin ang dalawang magkapatid. Matapos matuklasan ni Chen Bo na isa itong bar, nagtanong siya ng may pag-aalala. Yang Chen, ang kalye na ito ay medyo magulo sa gabi, hindi ako mapakali. I have thought about this for you. Pamilyar na pamilyar ako sa amo dito. Sapat na para makabalik si Xiaorong sa gabi. Hindi na nagtanong si Chen Bo. Pagkapasok niya sa bar ay titingin-tingin siya. Nakikita niya ang estilo ng bar na medyo makisig, hindi niya maiwasang tumango. Mukhang mas formal ang bar na ito. Sa bar, si Xiao Jiao, na nakasuot ng waiter costume, ay lumapit sa pinto at agad na lumapit sa espiritu. Ngumisi siya at sinabing, paano nagkakaroon ng blank day si Yang Ge? Magsama rin kayo ng mga kaibigan. Binati ni Yang Chen ang mga waiter sa ilang bar at sinabing, walang Rose, inirerekomenda ko siya sa staff. Basta hapon nagising si boss, tinawagan ko. Tumakbo si Xiao Jiaole at pumasok. Hindi bukas sa publiko si Rose sa pinakaloob na tirahan, kaya pinili ni Yang Chen na lumabas kasama si Chen at ang kanyang kapatid na lalaki at babae. Hindi nagtagal at malumanay na lumabas ang Rosas na nakasuot ng puting damit ng buwan, at ang mukha ng mabangong melon na walang pulbos ay nakakabigay puri sa dilim. Ang katawan ni Dina ay mas maganda at kaakit-akit sa ilalim ng ugali ng tula. Parehong nakatingin sina Chen Bo at Chen Rong sa Rosas mula sa ngiti, at hindi nila akalain na ang may-ari ng bar ay magiging napakagandang dalaga. Yang Chen, anong uri ng empleyado ang inirekomenda mo sa akin? May mga tagalabas, at matalinong tinawag ni Rose ang pangalan ni Yang Chen, at ang buong tao ay marangal at mahinhin. Iminuwestro ni Yang Chen si Chen Rong. Ito ang kaibigan ko at ang kanyang kapatid na babae. Kagagaling ko lang sa Sichuan Province. May gagawin ako sa bahay. Kaya huminto ang unibersidad sa pag-aaral at nais na magtrabaho upang kumita ng pera at magbayad ng mga utang. Sa tingin ko ay magiging maganda, halika dito. Kung mayroon ka, makatitiyak ka. Mabilis na naunawaan ni Rose ang kahulugan ng Yang Chen at nagsimulang tumingin ng mabuti kay Chen Rong. Nakita ni Chen Rong ang belo ng maladyosa na pabango, nakangiti at tinitingnan ang sarili. Hindi niya napigil ang ipikit ang ulo at titigan ang Rose Scorpion. Anong pangalan mo? Naka-half-length si Rose at nagmamadaling tanong, gaya ng tanong ng kapatid ng kapitbahay sa kapatid. Chen Rong, Lotus's Rong, sagot ni Chen Rong. Bahagyang ngumiti si Rose. Huwag kang kabahan, makinig ka sa akin. Huwag kang kabahan, makinig ka sa akin. Bagamat ikaw ay inirerekomenda ni Yang Chen. Maaari ko lamang hayaan kang magsimula sa pinakapangunahing bagay, simulan ang mga pinggan, linisin,
gawin ang mga gawaing ito ay sobrang pagod, ito ay marumi, galit ka, magseselos ka, payag ka ba? I am willing, I have been taking care of my parents at home. I have done all these activities. I have also went to some foreign fast food restaurants to work. Sinabi ni Chenrong na abala. Bahagyang ngumiti si Rose at ngumiti. Bigla niyang inabot at hinawakan ang pisngi ni Chenrong. I will do things here after that. I will let Xiao Zhao help you teach you. If you encounter troubles, tell me, don't hesitate. Hindi ko hahayaang mabuli ang mga empleyado ko. Oo, ang mga mata ni Chenrong ay lumuha at simpleng tumawa. Nang kunin ni Xiao Zhao si Chenrong para lagdaan ang kontrata, ipinagtapat niya ang ilang bagay. Si Chenbo, na hindi kailanman nang ahas na magsalita sa harap ng rosas, ay biglang nagsabi. Salamat, alam kong mabuting tao si Yang Chen, kaibigan ka ni Yang Chen, naniniwala rin ako sa iyo. Magtatanong ang kapatid ko. Ikaw na bahala. Ngumiti si Rose at hinawakan siya sa isang kamay, na nagsasabing. Ang iyong kapatid na babae ay kasing dalisay at dalisay ng tubig sa bukal sa mga bundok. Ngayon ang lipunang ito ay napakabihirang. Katulong. Kung payag ang ate mo, gusto ko talaga siyang iwan sa akin at ituro sa kanya ang isang bagay. Natatakot akong tutol ang kapatid mo. Matapos pakinggan ito, nagulat si Yang Chen at tumingin sa rosas na may bahagyang pagkagulat. Hindi ko inasahan na talagang itataas ni Rose ang isip ng apprentice, hindi nakakagulat na napakakomplikado ng mga mata ni Chenrong. Nang si Chenrong, na nag-iisip ng dalisay na kalikasan, ay tinuruan ng underworld, gustong tumawa ni Yang Chen. Alam ni Chenbo na ang tunay na pagkakakilanlan ni Rose ay ang reyna ng underground world sa China. Sa tingin ko ang sinabi ni Rose ay hindi magiging masaya si Chenrong, na nasa negosyo. Ngumiti siya at sinabing, hanggat payag si Xiaorong, kapatid ako. Sa kanya, hindi tayo sasaktan ng amo ng Rose, gamaan ang loob ko. Naniniwala ka ba sa amin ni Yang Chen? Napaungo si Weiwei at nagtanong. Same time na tumanggaw si Chenbo. Naniniwala ako, mahirap ako at walang kwenta. Kaya pa rin ako ni Yang Chen, tulungan ako, hindi ako mababa ang tingin sa akin tulad ng iba. Kung hindi ako maniniwala sa kanya, baboy at aso talaga ako. Si Rose Boss ay kaibigan ni Yang Chen. Naniniwala ako na ang mga sinaunang, nag-uusap at tumatawa ay may handro, at walang puting ding. Si Yang Chen ay isang mabuting tao, at ang boss ng Rose ay likas na mapagkakatiwalaan. Hindi napigilan ni Rose na ngumiti at sinabing, mas kawili-wili ka kaysa kay Yang Chen. Kapag pinag-uusapan mo ito, mayroon ka pa ring isang set ng mga iyon. Dahil sinabi mo ito, ipapangako ko sa iyo na kukuha ako. Chenrong, at hindi mamaya. Sigurado ako na ako ang may-ari. Ngumiti at ngumiti si Chen Buong. It won't be. Hindi ko alam kung sasabihin mo ang Rose Boss. Bukod sa presidente ng kumpanya namin, ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Paano magagawa ng isang katulad mo ang isang bagay? Ang mga bagay ng ang ating maliliit na tao, hehe. Yung president ng kumpanya mo. Si Rose Mei ay kumislap at tumingin kay Yang Chen na may malalim na impresyon. Sigurado ba na ang magandang lupain ay parang diwata? Si Yang Chen ay may malamig na pawis sa kanyang noo at hindi makatingin ng diretso sa rosas. Napakaraming alam ni Chenbo sa loob, at sinabi ng ilang pagpipitagan. Oo, naging tanga ako sa unang pagkakataon, tulad ng amo na nakakita kay Rose ngayon. Ngunit iginagalang siya ng mga tao sa aming kumpanya, maraming tao ang naglagay na siya ay isang idolatria. Ngumiti si Rose at ngumiti at tumango. Pagkatapos makipag-chat kay Chenbo para sa ilang salita, sinabi ni Yang Chen. Yang Chen, may hiwalay akong sasabihin sa iyo, libre ka ba ngayong gabi? Malinaw na nakita ni Yang Chen na ang mukha ni Rose ay nakasulat sa mga salitang, kung hindi ka darating, mamamatay ka. Ngumiti siya ng pilit. Malaya ako, sigurado ako, ha?
Matapos ay proseso ang gawain ni Chenrong, bumalik si Yang Chen sa apartment kung saan siya nakatira kasama ang isang mabait na Chen Jiaxiong at kapatid na babae. Si Chen Bo ay abala kay Chenrong upang asikasuhin ang kanyang tirahan at hindi siya papasok sa trabaho. Walang ginagawa si Yang Chen. Gabi na ang oras para kay Rose. Kapag pumunta ako sa ospital para makita si Lin Ruoxi, natatakot akong makatama ng ibang tao. Ang babae ni Li Jingjing ay dapat na nagtuturo sa klase. Gusto kong pumunta at isipin na makakabalik lang ako sa kumpanya para maglaro. Babalik pa lang sa Yulei International, tumunog ang mobile phone, at ang taong tumawag ay unang naguluhan kay Yang Chen, at pagkatapos ay sumimangot at naalala kung sino ang taong iyon asukal. Pagkatapos kunin ang telepono, ang asukal sa ulo ay agad na nagsabi. Tito, saan? Anong problema? Naisip ni Yang Chen na mas mabuting magtanong muna, maaaring magulo ang babaeng ito. Sinabi kaagad ng asukal sa asukal. Natapos ko ang pagsusulit sa hapon, wala akong gagawin, kaya nagpa siya akong imbitahan ka sa hapunan. Maaari mong ipangako ito sa huling pagkakataon, at hindi ka pinapayagang tumanggi. Naalala ito ni Yang Chen at hinawakan ang kanyang tiyan. Hindi ako nagugutom ngayon, may late na tayo. No. Uncle, how are you so a big man? You invite me to dinner to accompany me. Naiinip na ako sa kalye ngayon, pupuntahan mo ako at paglalaroan mo ako, tapos magdadalawang oras tayo. Kumain ka na. Sugar nagmamakaawa. Ang batang babae ay medyo nalungkot noong siya ay bata, at nag-atubiling magmungkahi. Pag-uwi mo, hindi ka ba pinapahalagahan ng iyong mga magulang? Oy, wala silang panahon makipagdeal sa akin, isang bata na hindi nanakit. I was so busy every day. Ano naman ang mga kaklase mo? Lahat ng maliliit na silang bata, parang bata na patay. Tiyo, sasama ka ba? Mukhang nakilala na ni Sugar ang palso ni Yang Chen, mahirap hindi kumain ng mahina. Yang Chen ay lubhang nalulumbay, kung gaano karaming mga mahihirap na bata, walang sakit, walang ina pag-ibig, hindi katulad noong ako ay isang bata. Huwag tumingin sa mga taong nakabukas ang Porsche, ngunit ang batang isip ay talagang malungkot. Aba, nasaan ka? Sasanduan kita. Gusto ni Yang Chen na mawala, ang pagsama sa batang babae na ito ay walang problema, kahit na walang magandang bagay na makilala. Sa intersection ng Central 3rd Street at 14th Street, dito sa Sanggang Daan, paparating si Tito, naka-pink na miniskirt. Giggle, ang asukal sa asukal ay nakasabit. Nag-aatubili na bamantong hininga si Yang Chen. Ang batang babae ay hindi tumingin sa larawan ng siya ay hinuberan. Sabi niya sa sarili, tumigas ang throttle sa paa niya. Sa loob ng quarter ng isang oras, nakita ni Yang Chen ang isang pink na candy sa sulok ng kalye. Nakasanhat ang dalaga at puro at pino ang ngiti. Mahirap isipin na ang maliit na batang babae na nakilala sa gabi ay magiging kaibig-ibig. Pagkasakay ng sugar candy sa bus, hindi napigilan ni Yang Chen na purihin. Ang galing mo, ang damit na ito ay mas maganda kaysa sa dating multo. Sugar asukal dissatisfiedly sinabi. Iyon ay ang trend, ngunit ang tiyuhin ay nais na dumating sa iyo ay hindi maintindihan, malaking bagay, ako ay play purong batang kapatid na babae sa harap mo. Sa iyong generation gap, bamantong hininga si Yang Chen at nagtanong. Saan? Zhonghai Cinema, manood ng sine. Sugar blurted out. Nakaayos ka na. Naramdaman ni Yang Chen na siya ay nagkalkala. Hindi ba magiging ibang ideya ang paglaruan mo ako? Sugar candy bites the white teeth. Hatefully take 2 rolls from the white LV bag. Nagpadala ng tiket sa sinehan ang paaralan. Nanunood ng makabayang pelikula, kapatid ko, sa tingin ko ay hindi dapat sayangin, gayon paman, walang gagawin, go look, Tiyo, sa tingin mo ba nakakasama ka nito? Maganda ang pelikulang ito. Nakita ni Yang Chen ang larawan ng pambansang mandirigman na nakaprint sa tiket ng pelikula at ngumiti. Gusto kong manood ng mga pelikula tungkol sa kasaysayan ng China. Bakit?
Naguguluhang tanong ni Sugar. Dahil hindi ko alam ang mga kwentong ito, sabi ni Yang Chen syempre. Ang pag-unawa sa kasaysayan ng iyong bansa ay maaaring mas mahalin ang iyong bansa. Tama ang iyong paaralan. Sugar candy pouch, yung mga bagay na laging pinag-uusapan. Tsaka may 2 movie ticket para sa lahat, pero ang buong klase ay makikita ng isang malungkot na bata, o kasama ng isang kaawa-awang tiyuhin. Big, we go in and sit separately, you see you, I see my, walang pakialam si Yang Chen sa pagmamaneho habang nagmamaneho. Hindi, biglang sumabog si Sugar sa pulang mukha, at may mga sumasabunot at nabasag ang kamay niya. Ang hitsura ay medyo nakakabigay puri na hindi naaayon sa kanyang edad. Ang maliit na boses. Sa unang pagkakataon na ang mga tao ay nanood ng mga pelikula ng mag-isa kasama ang mga lalaki. Paano ako makakaupaw ng hiwalay? Nang biglang kibot ni Yang Chen ang kanyang mga binti at paa, halos wala siyang gas pedal at nataman ang harapan ng kotse. My wife is a beautiful CEO Kabanata 84. Hanggang sa pasukan ng sinehan, ang sugar car, ang ibon ay yamakap sa braso ni Yang Chen, mahigpit na nakasandal dito, na parang isang masayang maliit na babae. Anong ginagawa mo? Magpanggap ka na girlfriend mo, para may pumasok na lalaki at babae para maging kaaya-aya sa mata, kung hindi, awkward. Walang lihim na sabi ni Sugar. Hinawakan ni Yang Chen ang kanyang ulo. You are not the same as my sister. Anong klaseng babae ang little girl? Saan ako maliit? Galit na kumakaway si Sugar gamit ang maliit na kamao. Tingnan mo ang dibdib ko. Sabi, ang asukal sa asukal ay talagang umabot sa kanyang neckline, ang bilog na leeg na cotton short sleeves ay medyo masikip, asukal sa asukal na humahawak sa leeg at sinusubukang bumukas. Anong ginagawa mo? Si Yang Chen ay abala sa paghawak sa kamay ng sugar candy. Ang daming tao sa kalye, bakit wala kang ginagawa para buksan ang neckline mo? Tingnan mo ang business line, ni Miss, pagmamalaki ni Sugar. Wala pa nga akong si ngayon, pero 2 taon ko na itong buksan. Hindi ko alam kung paano maabot ang D. Kumpara sa ako, hindi patas. Mas magaling ka sa akin, tulad ng mga babae sa parehong high school sa kalye, para makita kung sino ang mas malaki sa akin. Tinakpan ni Yang Chen ang itim na linya, si Xiao Taimei ay biglang naging mapagmataas na Jiaoquei, ang ilan ay hindi matiis, umubo ng ilang beses na nagsabi. Huwag mong hamakin ang panganganak ng mga babae, lahat sila ay gumagawa ng malaking kontribusyon sa mana ng mga tao. Hindi naman kayo naghasik, kung ano-anong santo ang kargado. Bulong ng asukal sa asukal. Tumawag ka, naramdaman ni Yang Chen na mali ang momentum. Nanunood pa kami ng sine. Walang paraan upang baguhin ang babaeng ito sa isang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos kunin ang parang asukal sa sinehan, titingin sa malayo si Yang Chen. Ang mga batang babae na napapaligiran ng maliliit na babae ay kasama pa rin ng mga nasa katanghaliang gulang na puno ng malaking tiyan at puno ng utak. Sabay nating panoorin ang pelikula, at medyo maganda ito sa asukal. Ang asukal sa asukal ay palaging nasa puso ng mga bata. Bumili ng isang malaking balde ng popcorn, at bumili ng isang tasa ng cola at orange juice para sa kanilang sarili ni Yang Chen na makapasok sa teatro. Medyo mahaba ang proseso ng screening ng pelikula. Ang screen ay palaging isang eksena kung saan ang hukbo ng ilang tao ay buong tapang na nakipaglaban at pumatay ng mga tao. Hindi napigilan ni Yang Chen na magtanong. Paano hahayaan ng pelikulang ito na pumatay sila ng mga tao, at ang makasaysayang background ay hindi? Ano sa tingin mo ito? Ang ganitong uri ng pelikulang makabayan ay ganito. Sabihin sa amin kung gaano kahirap itayo ang bansang ito, kung ilang tao ang namatay, ang iba ay gustong malaman, magbasa ng mga libro ng kasaysayan. But this is too fake. Papasok na ang mga bala ng bubuyog na ito. Paanong ang mga tao ay tatayo at ang daming masasabi? Hindi mapangiti si Yang Chen. Ang asukal sa asukal ay tumingin sa kanya na parang tulala. Tito,
Hindi ka pa dapat nanood ng ganyang pelikula dati. I have come back from abroad more than half a year ago, hindi ko pa nakita. Totoong sinabi ni Yang Chen. Ang asukal sa asukal ay katulad ng pagtuklas sa bagong mundo. Talaga. Tiyo, pagong ka pa ba? Hindi ko nakita. Akala ko novorish ka mula sa maliit na nayon sa bundok. Walang pakialam si Yang Chen. Casual lang. Bagamat hindi ako novorish, may matatawag akong novorish. Sa pangkalahatan, tyrant ako. Kung wala akong pera, paano ako magiging novorish? Sabi mo oo. Oh, ang bibig ay mabulaklak, ngunit ito ay medyo makatwiran. Pagkatapos manood ng pelikula, ang asukal sa asukal ay nakatulog sa balikat ni Yang Chen. At ubiling itinulak ito ni Yang Chen. Ang asukal sa asukal ay nagising sa isang nalilitong paraan, pinunasan ang sungay ng bibig at ngumiti ng nakakaloko. Sa katunayan, ang babaeng ito minsan ay napaka-cute, naisip ni Yang Chen. Paglabas ko ng auditorium, uminom ako ng sugar drink sa tiyan ko at nagmadaling pumunta sa banyo. Pagkatapos ng 10 minutong pagiling, tumili ako at tumakbo palabas. Nakangiti lang si Yang Chen. Paglabas ng dalawa sa sinehan, maliwanag ang mga ilaw ng neon sa mga kalsada. Sa mga makukulay na ilaw, dumaan ang mga pedestrian at malapit nang magsimula ang nightlife ng lungsod. Medyo malamig ang temperatura sa labas, at pinalamig ng asukal ang asukal, na humawak sa manggas ni Yang Chen. Tito, tara na, punta tayo sa hotpot, malamig ang panahon ngayon. Naramdaman din ni Yang Chen ang pagdating ng taglagas at pumayag na tumango. Sa sandaling ito, biglang tumakbo ang dalawang lalaking nakasot mula sa gilid ng teatro at yumoko na may kasamang asukal. Miss, I finally found you, please bumalik ka na sa amin. Magalang na sabi ng isang lalaki. Ang asukal sa asukal ay kulubot at nakasimangot. Pinadala ka ba ni Dad? Oo, hinihintay ka na ng Panginoon, wag mo sana kaming hayaan. Ang asukal sa asukal ay mahirap tingnan kay Yang Chen, Uncle. Wala, ipapadala kita, hintayin mo akong umuwi para kumain, sabi ni Yang Chen, na nagmamadaling pumunta sa dalawang lalaki. Pangunahan. Nagkatinginan ang dalawang lalaki at nag-gesture na nagtatanong. Ang asukal sa asukal ay tumingin kay Yang Chen na may kakaibang tingin, pagkatapos ay masayang tumango. Dalawang lalaking magkasabay. Sugar candy na hawak ang kamay ni Yang Chen. Na sinundan ng isang liko. Pumunta sa isang eskinita sa likod ng teatro. Ang liwanag sa malamig na eskinita sa sandaling ito ay madilim, malamig na hangin ang sumugod sa bakanan ng eskinita, hayaan ang asukal ay hindi makakatulong. Ngunit galit. Paano ka nangunguna sa daan? Bakit ka pumunta sa lahat ng paraan? Biglang huminto ang isang lalaki sa harapan at blanko ang mukha. Mapatla ang mukha niya sa madilim na eskinita. Isang pares ng mapurol na alakdan ang nakatitig ng diretso sa dalawa. Napatigil din ang mga lalaking nasa likod ng dalawa at napatingin sa dalawa. Ang eskinita ay napakalalim, at walang ibang kalahating personal na anino sa paligid sa ngayon. Parang walang laman at napakatahimik. Asukal at asukal, isang hitsura ng masindak, hindi maintindihan kung paano ito nangyari. Asukal, madaling nagtanong si Yang Chen. Kilala mo ba ang 2 taong ito? Hindi ko alam, sabi ni Sugar, ngunit napakaraming tao sa paligid ng aking ama, kaya hindi ko alam na ito ay normal. Siguro ito ay bago. Ngumiti si Yang Chen at nagsabi. Pagkatapos ay sundan mo sila pabalik, at ang iyong ulo ay hindi katulad mo. Anong magagawa ko? Sugar pouted at sinaway ang 2 lalaki. Why stop, go. Bumagsak lang ang boses, biglang gumawa ng puwersa ang 2 lalaking nakatayo sa field, ang katawan ay parang lumilipad na palaso mula sa tali patungo sa Yang Chen. Nakahinga ng maluwag na tumingin si Yang Chen sa gilid. Ang mga daliri sa paa ay medyo, at ang katawan ay nabakant. Sa dingding ng eskinita,
isang puwersang nanghihiram, madaling nabakant at nakatakas sa harap at likod ng dalawa. Hindi huminto ang opens iba, ang dalawang itim na kislap ng malamig na liwanag na flat ay mabilis na umindayog patungo sa katawan ni Yang Chen. Bahagyang napaikot si Yang Chen sa hangin sa ere, at dumaan ang dalawang nakatagong armas. Ngunit bago sila lumapag, binago ng dalawang lalaki ang kanilang lakas, at biglang may dalawang tusong punyal sa kanilang mga kamay, at tumama sila sa tadyang ni Yang Chen. Ang mga paa ni Yang Chen ay sumipa sa isang estado ng paglabag sa gravity, sinipa ang dalawang dagger. Sabay na lumingon ang dalawang lalaki at muling nagpaputok ng apat na parang kidlat na darts. Hindi nang ahas na mag-relax si Yang Chen, at nagkaroon ng preemptive body trend, nag-volley, at na-flat ang katawan bago sila nakatakas sa open siba ng dalawa. Sword in the hand. Napangiti si Yang Chen pagkalapag. Tingnan mo itong strength technique, nasa level na ito ng tolerance, aling organisasyon ka. Hindi alam ng dalawang lalaki kung kailan sila nawala sa shell. Sa sandaling ito, ang katawan ay nakabalot sa isang itim na Amerikana na may maikling talam na nakasabit sa baywang. Isang pares ng matutulis na alakdan lamang ang nakalantad, na nakatitig kay Yang Chen. Ang asukal sa asukal ay natakot sa biglaang pagbabago ng aksidente, at mabilis na tumakbo sa likod ni Yang Chen, niyakap ang likod ni Yang Chen at nanginginig. Siya, sino sila? Hindi bumalik sa lupa si Yang Chen to. Huwag kang matakot, hindi ka nila masasaktan. Siyempre hindi ako natatakot. Mula sa likuran, ang tunog ng asukal at asukal, biglang bumababa ang temperatura. Isang malas ngunit kaakit-akit at kaakit-akit na boses ang lumabas. Pluto, pinapahalagahan mo pa rin ang iyong sarili. Mabilis na gumalaw ang hugis ng katawan ni Yang Chen, at gumawa siya ng 3 hakbang upang tingnan ang sugar candy. Naningkit ang kanyang mga mata. Nakita ko ang asukal sa asukal na orihinal na natakot, at biglang naging isang kaakit-akit na hitsura. Ang ekspresyon ay puno ng pambabae at kaakit-akit, at ang alakdan na dumadaloy sa mga alon ay parang lamig ng makamandag na ahas. Oh! Hindi ko ito may pagtanggol. Hindi napigilan ni Yang Chen na sabihin ang mga linyang narinig niya mula sa sanaysay, at mapait na ngumiti. Ano ang ginawa mo sa akin? Sugar candy, giggles and laughs. Wala lang, just a special solitary toxin. After contaminating the skin of the human body, it fast spread to the whole body. It can lose the nerve-sensing ability of the body within 5 minutes. Maging isang basurang tao. Nang matapos ang asukal sa asukal, naramdaman ni Yang Chen na ang kanyang katawan ay masakit at malambot, at dahan-dahan, ang kanyang mga binti ay hindi makatayo, at siya ay nahulog sa lupa. Ha. Hindi napigil ang tumawa ng babae. Mukhang kalabisan ang panukala ng pinuno. Hindi totoo ang pangalan ng Pluto at hindi mahirap pakitunguhan. Itinaas ni Yang Chen ang kanyang ulo at mahinang ngumiti. Ang iyong mga kakayahan at pamamaraan ng pagkalason ay talagang napakatalino. Ito ay lampas sa pagtitiis. Ang mga makakarating sa lihim na ninja ay magtitiis. Ano naman? Ang peking asukal ay napunta kay Yang Chen at tumingkayad. Ang isang daliri ay nag-click sa susunod na boses ni Yang Chen. Ang tono ay malambot at maganda. Panginoon ng Hari, nakikita mo ang aking pagkakakilanlan, hindi ba? Huli na ba? Umiling si Yang Chen. Hindi pa huli ang lahat. Ngayon sa ninja ng Japan, ito ay isang lalaking mapagpasensya, at magaling sa transsexuality. Tanging ang unang kagandahan sa ninja ay Prajna. Isang karangalan, kilala ni Lord Pluto ang batang babae. Kung nakikita mo ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ka mag-aalala, humahajijek, at bukas palad na hinuhubad ang iyong mga damit, na nagpapakita ng isang masikip na black-purple leather na ninja suit sa loob. Ang katawan ni Prajna ay sobrang init. Ang mabilog na chest ninja suit ay tila hindi ito kayang hawakan. Ang mabigat ay tila naghihiwalay anumang oras, waist fat buttocks, nalalantad sa hangin ang mga nyebe na hita, isang maliwanag na mukha na may spring eye, hindi. Isang multo over.
Talagang makapangyarihan ang isa sa 3 dakilang ninja ng 8 different club. Si Yang Chen ay may matakot na tingin at tumingin sa mature na babaeng ninja. I don't know if the two dogs, Tengo, and Fracon, came to China. Well, matagal na akong nabighani sa kanila. Si Prajna ay nanunuya, ngunit ito ay isang lalaki lamang na nakakakita ng isang babae na nawalan ng malay. He sneers. Talagang abala si Pluto, at may mga taong nagmamalasakit pa rin sa kung gaano karaming tao ang pupuntahan namin. Hindi ka namin nakikipag-chat ngayon. Pakiusap lang kay Lord Pluto na huwag nang umikot muli. Sinabi ni Yang Chen na may blankong mukha. Anong ginagawa mo? Ang ngiti sa mukha ni Prajna ay agad na nawala, at ang tunog ay kasing lamig ni Xuanbing. Shenxi. Gusto namin yung asterisk na bato. Is a beautiful CEO Kabanata 85. Anong klaseng bato? Sumimangot si Yang Chen, nalilitong ekspresyon, inosente at nakakaawa. Ang mga kamay ni Prajna ay tumawid sa dibdib, at ang matambok na kurba ay pinisil sa mata. Ang buong malambot na katawan ay yumuko at bahagyang bamuka, at tumalsik ang isang matamis na amoy. Hindi mo kailangang magpanggap na nasa harapan ko, sabi niya na may blankong ekspresyon. Ilang taon na ang nakalipas, halos basagin mo ang zero gamit ang sarili mong lakas. Bagamat tila ang iyong lakas ay hindi kasing lakas ng sabi-sabi, maaaring gumamit ka ng ibang kapangyarihan. Gayunpaman, ang asterisk na bato na si Zero ay nawala pagkatapos ng pagkawasak na iyon. Ang lahat ng puwersa ay napunta sa mga guho ng Zero at naghanap ng wala. Kahit sinong may utak ay may isip na ang bato ay kontrolado mo. Ikaw lang ang nakakaalam ng pinakamahalaga sa bato. Kapag nakita mo si Yang Chen, wala pa ring reaksyon. Aniya. Kung mananatili ka sa sarili mong kaharian, baka magseselos pa tayo. Pero dahil okay ka na, naghahanap ka ng maibabalik sa China, at binuksan mo. Yung mga nasasakupan, wag mong sisihin. As for taking these actions, we don't do it, sooner or later may mga tao, pero lahat ng tao na iinggit sa'yo, pati yung mga huwaksiya na parang loyal at walang pag-iimbot. Sila lang lahat. Hindi kasing ganda ng ating pinuno. Ang Pluto, huwag kang mag-alinlangan na maaari ka naming ipadala sa apoy at masunog hanggang sa maging abo. Sa aming mga mata, ang emperador lamang ng dakilang imperyo ng Hapon sa mundong ito. Well, napatikip si Yang Chen sa kanyang bibig at sinabing, siguro hindi mo alam, ang huwaksiya ay hindi isang feudal na sistema sa ngayon. Kung babanggitin mo ang hari, pupunta ka upang pakasalan ka. WHO. Napangiti si Roger at sinabi. Sa tingin mo ba may iba pang makakapagligtas sa iyo? Ang tinig ay hindi bumaba, at ang dalawang nakatayo sa gilid ay nagpapahinuhod, at biglang sumandal ang isang tao at bumagsak. WHO. Agad na pumasok si Prajna sa estado ng labanan, nakikinig sa 4 na linggo ng walang pag-aalinlangan. Ang natitira ay hindi nasayang dahil sa pagkahulog ng kanyang mga kasama. At 2 hugis brilyante na sirang talam ang kumikislap sa kanyang mga kamay, pinagmamasdan ang sitwasyon sa kanyang paligid ng may pagbabantay. Sa oras na ito, mula sa itaas na espasyo ng eskinita, ang isang itim na figure ay parang lumilipad na langaw, tumatalon pabalik-balik sa ilang mga pagkislap, at ang magandang figure ay parang isang kaaya-ayang pagganap ng katawan. Mag-ingat ka. Nakita ko na ang maling Prajna ay lumipat sa susunod na hakbang, nagpaalala lang ng isang pangungusap, ngunit huli na. Ubo. Matapos ang isang mahinang tunog, ang isa pang tao ay hindi na makapaghintay na umiwas, at biglang may nabasag na maliit na butas sa bungo, at may lumabas na dugo. Pagkatapos ng hindi kapani-paniwalang pagbagsak, mayroon lamang isang tao sa eskinita. Tiningnan ni Prajna ang bagay na binaril sa lupa. Isa itong maliit na nakatagong sandata na parang pushpin. Tumangala siya at tumingin sa taong nakarating na. Sinabi niya, ano ang ulan ng Yanhuang Iron Brigade?
Tumalon mula sa langit ang isang matangkad na babae na nakasuot ng masikip na itim na t-shirt at maong upang lumikha ng isang buo at pinalaking linya. Ang mahabang buhok ng isang alampay ay lumabas sa walang pakialam na mukha sa hangin ng gabi. Para itong itim na rosas na namumulaklak sa gabi. Hindi ito ang dapat mong puntahan. Medyo ethereal ang tunog ng ulan, ngunit napakalinaw ng mga emosyong nakapaloob dito. Naiinis siya sa babaeng nasa harapan niya. Itinakda ni Prajna ang kanyang puso at humajejek. Hindi ko inasahan na ang Pluto at Yanhuang Iron Brigade ay umabot na sa isang kooperatiba na relasyon. Nagpadala pa sila ng isa sa 8 miyembro ng ulan upang lumapit upang protektahan. Kung ang balitang ito ay nawala, I don't know the other country. What do you think of the old guy who is superficially peaceful? Right. Is it that the stone has already hand over to the hands of Chinese nation? No wonder puro tao lang ang maaabot mo, hindi ka makapasok. Kumbaga limited lang ang qualifications mo. Biglang bumangon si Yang Chen mula sa lupa at binigyan siya ng isang sampal sa alikabok sa kanyang pantalon. May ngiti siya sa mukha. Kung kailangan ko siyang protektahan, mamamatay ako mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Kumusta ka na? Sa wakas ay gumalaw si Prajna, at ang kanyang ekspresyon ay hindi ka panipaniwala. Paano ka makakatayo? Kaya kung tumayo, nakikipaglaro lang sayo. Tiningnan ni Yang Chen ang isa pang bulaklak na hindi nagsasalita, at sinabing. At kung hindi ko lalaruin ang dulang ito, hindi alam ng babaeng ito kung kailan siya lalabas. Well, ayokong masundan ng mga tao. Gaya ng dati, namumula ang kulay ng lupa. Alam mong peke ako kaninang umaga. Hula lang noong una, kasi paglabas mo sa inidoro, walang kulay dilaw na mata ang iniwan ng orange juice sa dila. Siyempre, maiisip mo na medyo abnormal ang observation power ko, pero actually ngayon ko lang nakita. Ipagpatuloy ang pagsasabi. Pagkatapos nito, dumiretso ka sa 2 hindi pamilyar na lalaki. At nakita ko mula sa 2 lalaking ito ang wagas na pagkamangha sa iyo, nang walang anumang awa at pag-aalala, maaari lamang sabihin na kumilos ka. Hindi sapat ang antas. Kaya pala ginamit mo ako. Si Prajna ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kahihiyan, at ang kanyang pinakapangako na kadalian ay talagang nakita ng kamangha-manghang lalaking ito. Mali. Ang iyong 8 pagkakaiba ay darating sa akin upang guluhin ako. Hindi kita tinanong. Oo. Miss Yuyu. Si Yang Chen ay sumugod sa ulan. Ang bata at magandang babae na ito ay naging Yanhuang Iron Brigade. Bilong group isa sa mga mas misteryosong miyembro ng 8 miyembro, sabay-sabay, naramdaman ni Yang Chen na pamilyar ang babaeng ito. Nang hindi bumalik sa kanya ang ulan, tinanong niya. Hindi ka nalasan. Umiling si Yang Chen. Sa gitna, ngunit ang lason na ito ay hindi sapat na malakas, at ang lason ay hindi nahuhulog sa akin. Kung titingnan mo ang mga mata ni Yang Chen at titingnan ang mga halimaw, ito ay hindi ka panipaniwala. Imposible. Ang lason na ito ay maaaring lason sa isang elepante kahit na ikaw ay isang elepante. Ikaw. Ang halimaw na ito. Ngumisi si Yang Chen, bingo. Hulaan mo, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ka makapagbigay ng dagdag na puntos. Mas mabuting bigyan mo ng pansin ang iyong sarili. Itinaas ng ulan ang kanyang kamay, at sa kanyang puting palad, hawak niya ang isang pocket-sized na silver pistol. Alam na alam ni Prajna na ang ganitong uri ng pistola ay hindi maaaring magpaputok ng bala, ngunit maaari itong bumaril ng mga pako na hindi mababa sa mga bala at tahimik na tahimik. Ito rin ay isang pangkaraniwang paraan sa Killer World. Ngunit narinig na ang pagulan ng 8 tao mismo ay nagmula sa The Ancient Tangmen ng Vuaxi Estate, dahil sa pagmamana ng pinakamisteryosong pamamaraan ng Heavenly Rain, ay pinangalan ng code. Ulan ng bulaklak. Ang kanyang nakatagong baril na baril, bilang karagdagan sa baril, ay maaaring maging anumang bahagi ng katawan. Noong una, bulaklak lang ang ulan. Bilang resulta ng 8 disciplinary meeting, ang Prajna ng 3 dakilang tao ay hindi matatakot lalo na. Nagkaroon ng away,
ngunit sa likod niya ay nakatayo ang isang mapanlinlang na lalaki na hindi maipaliwanag at hindi moari. Hindi kaya ng mga kaaway. Gusto kong tumakas, tumakas. Nakita ni Yang Chen ang kahulugan ng Prajna, hinimok. Kinasusuklaman siya ni Prajna at ang kanyang katawan ay biglang naging malabo sa parehong lugar. Sa huli, tila naging ulap ng usok, naglalaho sa lugar. Ang mga bulaklak at ulan ay nagkumpol sa magagandang kilay, at ang mga mata ay kumislap sa mga mata. Ang maliit na bulsa na electric light sa kamay ay karaniwang inilipat sa kaliwang kamay, at ang katawan ay lumiko sa kaliwang bahagi. Dalawang hugis pako na nakatagong armas ang agad na sumabog. Umuungol. May nakita akong dalawang nakatagong armas na tumatawid sa truck ni Senador Han, at hindi pumasok sa semento na pader. Isang sirang purple-red ribbon ang nahulog mula sa himpapawid, at ang tahimik na figure ay nawala ng tuluyan sa eskinita. Dunshu. Tumanggi si Huayo na bawiin ang baril at tinanong si Yang Chen. May kakayahan kang iwan siya, bakit hindi barilin? Nagkibit balikat si Yang Chen. Na-shoot ko, ibig sabihin kagrupo ko kayo. Orihinal kang isang Chinese, maganda at malamig ang ulan, siya ang kalaban ng bansa. Hulihin mo siya, makakaakit ito ng higit pang mga kaaway. Sinabi ni Yang Chen, kapag nagpakita siyang muli, natural na magsisimula ako, ngunit tiyak na hindi ngayon. Yung lalaking walang buto. Tiningnan ni Huayu si Yang Chen nang may paghamak at tumalikod at gustong umalis. Hindi nagalit si Yang Chen. May naalala lang siya. Mabilis siyang tumawag. Huwag kang pumunta, para kang babaeng pulis na kilala ko. Hindi ka kapatid. To tell the truth, wala talaga siyang pakialam. Pero ang ulan ng bulaklak sa harapan ko ay mas katulad ni Kai. Bumuhos ako ng maraming ulan at hindi na lumingon. Medyo bumagal ang tono. She is my sister. Si Yang Chen pala ay ngumiti at tumango, siya pala ay isang kapatid na bulaklak, at nagtanong. Yung sugar candy. Iniligtas mo siya. Ligtas siya, pero hinubad ang damit. Nagpaalam ako sa mga bodyguard ng pamilya nila at sinuot ang damit niya. Dapat binawi na ako ngayon. Tumango si Yang Chen na may kasiyahan. It will be very good. Parang wala namang masama sa'yo. My mission failed. I will not follow you again in the future. Ang mga bangkay na naiwan dito ay haharapin agad ng commissioner. You are going to go. Pagkatapos ng ulan, lumayo siya sa eskinita.